Ako nga po pala si John. Itong kwentong ito ay nangyari taong 2015 pa. Nagtatrabaho ako sa Baguio pero umuwi ako sa Mountain Province tuwing weekends dahil doon nakatira ang aking mga magulang na matatanda na. Itong ikukwento ko ay tungkol sa experience ko sa Halsema Highway. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Halsema Highway ay kalsada sa kabundukan ng Cordillera na nag-uugnay sa lungsod ng Baguio at Mountain Province. Kilala itong kalsada sa isa sa pinakamataas at delikadong daan dahil sa makakapal na ulap, bangin, at banta ng pagguho ng lupa. Marami ng kwento ng katatakutan ang naisulat tungkol sa Halsema Highway, mga pampasaherong bus na nawawalan ng preno sa matatarik na bangin, mga naglalakihang truck na kinakain ng makakapal na ulap, at mga driver na nawawalan ng control dahil sa matinding pagod. Ngunit wala sa kwentong iyon ang naghanda sa akin noong gabing iyon. Bilang isang pribadong driver na madalas bumiyahe mula Baguio patungong Bontoc Mountain Province, gamit ang aking lumang pickup truck, kabisado ko na ang bawat kurba, bawat liko at bawat bangin. Ngunit noong gabing iyon, tila may panibagong daan ang bumukas sa gitna ng kadiliman. 11:00 na ng gabi nang magsimulang umambon habang binabaybay ko ang kabundukan ng Atok Benguet. Malamig ang simoy ng hangin at halos 3 dipan na lamang ang aking natatanaw dahil sa sobrang makapal na hamog na bumabalot sa kalsada. Biglang may napansin akong isang headlight ng sasakyan sa aking likuran. Isang itim na kotse ang nakadikit sa likod ng aking truck. Sa ganitong klase ng panahon at oras, napakadelikado ng mabilis na pagpapatakbo, ngunit paulit-ulit itong nag-iilaw ng mataas na tila gustong makalagpas. Itinigil ko ng kaunti ang aking sasakyan at itinabi sa gilid ng kalsada malapit sa sikat na cliffside view upang paunahin ang nagmamadaling kotse. Nagulat ako ng paglagpas nito. Bigla itong huminto sa gitna ng kalsada at pinatay ang lahat ng ilaw. Tumigil din ako at naghintay kung may lalabas na driver upang humingi ng tulong. Ilang minuto ang lumipas pero walang gumagalaw. Walang taong lumalabas at walang anino sa loob ng sasakyan. Nang lalapitan ko na sana para tignan ito, biglang umandar muli ang itim na kotse at mabilis na lumiko sa kasunod na kurbada. Dahil nag-aalala ako na baka maaksidente ang driver sa masungit na panahon, dahan-dahan kong sinundan ang kotse. Sa bawat liko ko sa Halsema, naroon lang ang kotse sa aking unahan. Laging ilang metro ang layo, pero hindi ko kailanman maabutan. Naging kakaiba din ang paligid. Nawala ang mga pamilyar na landmark gaya ng tindahan ng gulay at mga arko ng kalsada. Ang tanging nakikita ko na lamang ay 2 linyang puti sa gitna ng aspalto at mga madilim na kakahuyan sa magkabilang gilid. Nagsimulang magloko ang dashboard ng aking truck. Ang temperatura ng makina ay biglang bumagsak sa pinakamalamig na antas, habang ang radyo ay nagsimulang maglabas ng static na tunog na may kasamang mahinang pag-iyak ng isang lalaki at babae. Sa gitna ng takot, napansin kong mabilis na bumababa ang kotse sa isang napakatarik na bahagi ng kalsada na wala man lang barandilya o safety barrier. Isang lugar sa Halsema Highway na malinaw kong natatanda ang may sementadong pader. Pinindot ko ang busina upang paalalahanan ang driver sa harap. Ngunit huli na ang lahat. Nakita kong dumiretso lang na tumakbo ang itim na kotse patungo sa kadiliman ng bangin nang hindi man lang nagpapakita ng brake light. Mabilis akong bumaba sa aking truck, dala ang isang flashlight at patakbong lumapit sa gilid ng kalsada. Tumingin ako sa malalim at madilim na bangin. Inaasahang makarinig ng lagatok ng nababasag na bakal o anumang ingay ng aksidente. Ngunit walang tunog, walang usok, walang guho sa lupa.
Nang itapat ko ang ilaw ng flashlight sa gilid ng bangin, napako ako sa aking kinatatayuan. Sa ibaba, nakatambak ang isang kalawangin at sirasirang itim na kotse na tila matagal nang naroon. Sa tabi nito ay may isang lumang krus na gawa sa kahoy at may nakasulat na petsa mula pa noong nakaraang taon, kasama ang 2 pangalan. Sa panahong iyon, mabilis na pumasok sa aking isip ang balitang narinig ko noong isang taon ukol sa isang mag-asawang na aksidente at nahulog sa bangin habang bumabiyahe sa gitna ng makapal na hamog sa Halsema. Ang itim na kotseng sinusundan ko ay hindi totoong sasakyan, kundi ang nakita ko ay marahil yun ang mga huling pangyayari bago sila maaksidente. Hindi ko makakalimutan ang pangyayaring iyon ng buhay ko, pero nagpapasalamat pa din ako na walang nangyaring masama sa akin sa gabing iyon at nakauwi pa din ako sa magulang ko ng ligtas at walang sugat o galos. Hindi lahat ng pampasaherong taxi sa Baguio tao ang dinadala kapag sumapit na ang madaling araw. Si Cardo ay 5 taon nang nagmamaneho ng taxi sa mga lansangan ng lungsod ng Baguio. Kabisado niya ang bawat sulok ng lungsod, mula sa matarik na kalsada ng Quezon Hill sa paikot-ikot na daan ng Nadilian hanggang sa makapal na hamog na lumalamon sa Session Road kapag lagpas na ng hating gabi. Sanay siya sa ginaw, pero noong gabing iyon ng Nobyembre, naranasan niya ang isang uri ng lamig na hindi nagmumula sa hangin, kundi sa kabilang buhay. Madaling araw na at halos wala nang gumagalaw na sasakyan sa buong paligid. Ang hamog ay napakakapal, parang basang kumot na nakatakip sa kalsada. Nagpasya si Cardo na maghuling biyahe na lamang papuntang Luwakan bago pumwesto sa garahe para matulog. Mabagal ang takbo ng kanyang taxi habang binabalagtas ang madilim na kalsada na napapaligiran ng mataas na puno. Sa gilid ng isang lumang poste ng ilaw na patay sindi, may nakatayo, isang babae na nakasuot ng puting dress na lagpas tuhod. Nakatungo ang ulo nito kaya hindi maaninag ang mukha, pero mabilis nitong itinaas ang kamay upang pumara. Tumigil ang taxi ilang metro mula sa babae. Walang tunog na nabuksan ang pinto sa likod at agad na lumusot ang isang malamig na simoy ng hangin sa loob ng sasakyan kasabay ng pagpasok ng pasahero, pero hindi agad yun napansin ni Cardo dahil busy din siyang i-check ang kanyang cellphone kung may text ba ang kanyang asawa. Nang magtanong si Cardo kung saan ito bababa, walang anumang boses ang sumagot. Mula sa rear view mirror, nakita niyang nakayuko pa rin ang babae. Inisip na lamang ni Cardo na baka nanginginig lang ito sa matinding lamig. Nagsimula na siyang magmaneho papunta sa mas tahimik at madilim na bahagi ng Luwakan Road. Habang patuloy ang biyahe, napansin ni Cardo na biglang bumigat ang pakiramdam sa loob ng sasakyan. Ang hangin ay naging napakalamig, isang uri ng lamig na sumusuot sa balat at napapanginig sa mga buto. Nagsimulang mag-moist ang mga salamin sa taxi mula sa loob. Pinatay ni Cardo ang aircon, ngunit lalo lamang tumindi ang matinding lamig. Tumingin ulit si Cardo sa likod upang kausapin ang pasahero, ngunit laking gulat niya nang makitang walang nakaupo sa likod. Walang tao. Tumalon ang kanyang puso sa matinding gulat. Inisip niya baka yumuko lamang ang babae upang pulutin ang isang bagay, kaya pilit niyang itinoon ang tingin sa kalsada habang nanginginig ang kanyang kamay sa manobela. Ilang sandali pa, naramdaman ni Cardo ang isang mahinang paghinga sa mismong likod ng kanyang tenga. Isang hangin na kasing lamig ng yelo ang dumampi sa kanyang liig. Dahan-dahan, sa gitna ng matinding takot, muli niyang itinapat ang mata sa rearview mirror. Doon niya nakita ng buong linaw ang babae.
Nakalutang ang katawan nito sa gitna ng upuan sa likod. Ang mukha nito ay napakaputla, walang anumang bakas ng dugo, at ang dalawang mata nito ay purong itim. Walang puti, walang buhay. Ang mahabang basang buhok nito ay nakadikit sa mukha, nabalot ng matinding sindak si Cardo. Tinapakan niya ang preno upang itabi ang sasakyan at tumakbo palabas. Ngunit ang mga pinto ng taxi ay ayaw bumukas na tila may malakas na puwersang humahawak sa mga ito mula sa labas. Biglang namatay ang mga ilaw ng dashboard at ang mismong headlight ng kotse. Lumubog ang buong sasakyan sa purong kadiliman sa gitna ng makapal na hamog. Naramdaman ni Cardo ang dalawang malamig at basang kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang dalawang balikat mula sa likod. Ang mga daliri nito ay parang mga tirang yelo na tumutusok sa kanyang katawan. Wala nang nagawa si Cardo kundi pumikit ng mahigpit at magdasal sa kanyang isip. Inusal niya lahat ang bawat dasal na kanyang naaalala habang nakahawak ng sobrang higpit sa manobela. Ang bawat segundo ay tila oras sa tagal. Biglang may narinig siyang malakas na kaluskos. Kasunod ng isang malamig na hangin na tila humagupit sa loob ng kotse. Pagkatapos nun, naging tahimik na ang lahat. Pagdilat ng mga mata ni Cardo, kusa muling sumindi ang mga ilaw ng sasakyan. Nakatigil ang taxi sa tabi ng kalsada. Ilang metro lamang ang layo sa tarangkahan ng sementeryo ng Luwakan. Wala na ang babae sa likod. Ang tanging naiwan sa upuan ay isang basang bakas ng kamay at ang amoy ng lumang lupa at tuyong bulaklak. Mabilis na pinalakad ni Cardo ang sasakyan at diretsyong umuwi. Mula noong gabing iyon, hindi na siya kailanman bumiyahe kapag lagpas na ng hating gabi. At tuwing nakakakita siya ng taong pumapara sa gitna ng hamog, nagdarasal muna siya dahil alam niyang hindi lahat ng pumapara sa gabi ay nabubuhay pa sa mundong ito.